Okay, sige, simula na po sa ating pong gawain po ito. Ayan, bagamat tayo po ay konti lamang sa ating bilang, tuloy na hindi po ito hadlang upang po patuloy ang ating pong gawain. Amen po ba? Sige po. Ating muling purihin sa ng Panginoon sa gabi ito. Kaya po muli ay lumapit sa kanyang harapan. Gamitin po natin, purify your people, purify us, or make us holy, cleanse us, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Follow people, Lord. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God, is a purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, Lord. Make us holy, Lord. We pray. In your likeness, righteously in our way. Let us sing our praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Hallelujah, Lord God. Tuloy ka namin pupurihin sa pagiging Panginoon sa gabi ito. Salamat po muli, Panginoon, sa kalakasan, sa inyong pong pag-iin, sa inyong paggabi po sa aming Panginoon. Purihin kami, Diyos na buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Meron naman pong praise. So, sabi po doon, todo bigay. Hallelujah. Sa Panginoon. Wala nang iba sa likod ng darang ko. Pagkat ang puso mo, puno ang pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang pag-ibig ko sa'yo ihalay. Luwag na tingin ka, mapagkailanman. Tayo na sa piling niya, sama-sama sigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ang nagdidinig sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang pilit, todo bigay wala nang higit pa, wala nang higit pa. Sa ligayang nagdarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang pag-ibig ko sa'yo ihalay. Doon nagiging ka, magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ay nagdidinig sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay
katulad, Panginoon, wala nang hihigit pa sa iyo, Panginoon. Patuloy natin itaas ang iyong dakilang pangalan sa ating puso, sa ating kalagitnaan na ito. Yes, Lord God, we worship you, Lord. We glorify your name, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, walang katulad. Hallelujah, Lord God. Sino po namin, Lord, pinapaligan lahat ng patuloy pagsamba Panginoon natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.
Kaya muli po magandang gabi sa ating lahat at welcome po sa ating gawain po natin. Announcement po natin for next natin gawain. Ayun sa Isidro worship service every Sunday at 2 p.m. Youth service every Sunday din po at 4 p.m. Midweek service and prayer meeting May 23. At ibang speaker, Sister Laarni, worship leader, Sister Mary Joy Asher, Sister Susan, testimony, Brother Ray Lozada. Ito sa tinang pong gawain ng Sunday service, May 19, speaker, Pastor Manny, worship leader, Brother Reynan, as offering encouragement, Brother John Gertz, Asher, Brother Albert, and flower sponsor po, Sister Yula, and Brother John Ray. And then, ito nga po yung nagigawaan po ng CE last Saturday, naman po yung sa Aita Community Mission. Pero sa po ito, ginagawa na natin ito ng regular weeks ang buwa at 8 a.m. Ayan, sige po, yung sa pong testimony, ito pong muling pakinggan, itong nice pong i-share ng ating pong kapatid na si Brother Boy Adriano. Praise po sa kanya pong buhay. Magandang gabi po sa ating mga kapatid ko. Napapasalamat ko lang po sa ating Panginoon yung bang patuloy na kalakasan at saka higit sa lahat yung bang sa pang-araw-araw, bagamat yung mga nangyayaring hindi inaasahan ng sitwasyon, yung sa pagkilo, sa paggalaw, sa ginagalaw sa paligid, yung pagkakataon na gagawa ka ng isang bagay na biglang accident na hindi mga ina-expect na madudulas ka, magkakanda, tumba ka, balance ako nung last Saturday, yung braso kong ito masakit ko hanggang sa ngayon. Pero inadaan pa ng isa sa gabi bago matulog, masahe ko sa sarili ko. Yung sa may grade po namin, yung sa grade kong iniiba namin yung Jasmine, yung may madulas, hindi nga, naka-jacket pa ako nun, nagsuot ko sa ayata sa sarapa eh. Buti nga, hindi ako naka-sweet hindi ako nakandigusuot yung putik-putik ng t-shirt sa ataka. Yung ito natama yung braso, ito masakit sa balik. Nalungod, tapos yung mga ng mga pasaway na bata, yung mga pinaglaruan, mga pag nagbababag mga sinaligo. Kaya natutuwa naman din ako kahit paano, kahit na mag-isa ko, o ano pa man, na pa rin ako na-miss pa rin ako dahil bibigyan pa rin ako ni Lord ng lakas. Nagagawa ko pa rin isang bagay na ako lang talagang pipilo sa araw-araw sa pangangailangan, sa pangkain. Natutuwa din ako dahil may mga tumutulong kahit papunti, ibang nakatuloy niya samahan doon sa kay Nagrales, yung MMK. Yun po, hinihingi ako ng tulong, inilapit po ako ng tulong. Sinama rin ako sa listahan. 2020 na after yata po daw. Yung MK po, magtalbang mahal kita, ang tawag na. Yung MK Nagrales, yun na po. Hiningan nga ba ng 2x2 picture? Ayaw ka, maalala mo ba yan? Magtalbang mahal kita. Ayaw ko po, hindi ko in-expect kung ayaw ko ba, kung 3 o 2K. Ang napapambayad sa tubig, lila. Ang number. Saka, natutuwa ako dahil may mga bagay na ganun po, hindi pa kailangan ng tao, alam mo kung sino talagang dapat tulungan. Yun naman po. Maraming salamat. Amen. Sa pakikuya ko sa kanyang testimony. Yaboy, baka naman sa inyong mga blessing. At i-share sa mga kalaman naman. Okay, sige po. At lang po ihalin po mga puso at pong isipan para po sa mensahe ng Diyos na ito po yung muna sa iyo po napakasipag po natin yung Mary. Ito po rin ang Panginoon sa kanyang pong buhay. Sa kanyang po mga ginagawa sa kanyang pong Panginoon sa buhay po ni Sister Cristita Barza. Praise God po.
Hello. Praise God, magandang gabi po sa bawat isa. Muli po ang Panginoon na muli po tayo nandito para makinig po ng kanya pong mga salita. So yung verse po natin ay mababasa po natin dito sa 1:12, 1-8. Tayo po ay tumayo para po sa paggalang po ng pagbasa ng salita ng Diyos. 1:12, 1-8 po. Ang basahin ko po. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga lukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga lukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyo, ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Tayo po yumuko at manalangin. Ang Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa gabi pong ito. Lord, nawa ikaw po ang kumilos sa aming po kalagitnaan, sa aming po pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, open mo po yung hearts namin upang maunawaan, Lord, yung message po ng verse po na ito at ma-apply po namin sa aming mga buhay. Ikaw po yung mag-open, Lord, ng aming pong mga spiritual eyes, Panginoon, makita yung katotohanan, Lord, na nire-reveal, Lord, ng iyong pong mga salita. Maraming pong salamat, Lord, sa iyong pong kapurihan sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yan. Maaari na po tayo makaupo. So, yung title po ng ating pong pag-aaralan ngayon ay Honoring God or pagpaparangal, pagkilala sa ating pong Panginoon. So, makikita po natin dito sa verse yung tatlong tao na binanggit, sina Martha, Lazarus, and Maria. Bawat isa sa kanila, meron silang kanya-kanyang paraan ng pagpapahayag ng damdamin kung paano sila mag-o-honor sa Panginoon. Iba-iba yung kanilang ginawang paraan kung paano nila ipapakita yung pagsamba, pagpapakilala, o pagpaparangal sa Panginoon. So, unang bigyan pansin natin yung ginawa ni Martha. So, makita po natin dyan sa picture, sinasabi sa kasulatan na ginawa nila siya ng hapunan at si Martha ang nagsilbi. Makikita po natin dito sa picture ni Martha, siya ay nagluluto, naglilingkod, nagbibigay ng buong puso sa Diyos sa pamamagitan ng kaloob ng mabuting pakikitungo. So si Martha yung busy sa pag-aasikaso, pagluluto, paghahanda. Nung time po na yon, sabi, Martha has a gift of hospitality at tinuturing siya na worried housekeeper. Parang mga nanay kapag may bisita, sila yung aligagang-aligaga na kailangan ready lahat para makapag-serve dun sa bisita. Kasi tinuturing ni Martha na si Jesus ang kanilang special guest or guest of honor sa kanilang tahanan. Gusto niya maging perfect ang lahat at gusto niyang i-ready ang lahat ng kailangan. Para kay Martha, yung paglilingkod niya ay sa pamamagitan ng mga bagay na gusto niyang gawin at kaya niyang gawin. Paggawa ng kung ano ang alam niya at kaya niya, tulad ng pagluluto, pag-aasikaso at paglilingkod. Maaaring masabi natin na yung love language ni Martha para sa Panginoong Jesus ay act of service. Yan, may mga ganyan din po sa atin, no? Yung naglilingkod ka sa Panginoon through your works na nag-aasikaso ka, naglilinis ka sa church, parang tulad ng ginagawa ni Martha. So yung love language niya para sa Panginoon ay act of service.
Dahil yun yung regalo niya sa Panginoon or way ng pag-honor niya kay God, iyon ay tama at isang valid na pagpapahayag ng pagmamahal kay Jesus. Pero hindi lang doon yun natatapos. Marami pang ibang paraan kung paano tayo makakapag-honor, makakapagbigay ng honor sa Panginoon. Tingnan naman natin yung ginawa ni Lazarus. Paano siya nagbigay ng honor kay Jesus. Sinasabi dun sa verse na, si Lazarus ay isa sa mga nakaupo sa hapag na kasama niya. Kung titignan natin, parang chill-chill lang si Lazarus nung time na yun, no? Parang yung iba titignan negative ginagawa niya kasi nakaupo lang. Habang si Martha ay busy at abalang-abala. Pero hindi. May ibig sabihin kung bakit nandyan si Lazarus, katabi ng Panginoon, at nakaupo sa hapag kasama niya. Yes, habang gusto ni Martha na pagsilbihan si Jesus, ang gusto naman ni Lazarus, a way of honoring niya sa Panginoon, ay ang i-enjoy ang presence ng Panginoon. Gusto lang niyang makasama, makipag-usap sa Kanya, magtanong sa Kanya, makinig sa Kanya, at gusto niyang sulitin yung bawat minuto, yung bawat moment na kasama niya ang Panginoon. Magkaiba sila ni Martha kung paano sila mag-honor sa Panginoon. Kay Martha, act of service, yung way of honoring niya kay God. Dito naman kay Lazarus, maaari nating masabi na ang kanyang love language para sa Panginoon ay ang quality time. Yan, walang masama sa simpleng pagtamasa o pananatili sa presensya ng Diyos. May pagkakataon o lugar kung saan tayo ay dapat tumahimik muna at damhin lang yung kanyang presensya at alamin, kilalanin na siya ay Diyos. So itong parang ginagawa ni Lazarus, parang nandiyan yung prayer and devotion time natin. Yung ina-enjoy mo lang yung presensya ng Panginoon. Yung kay Martha naman, yung nagsiserve ka dito sa Panginoon, no? Yung mga pag naghuhugas tayo ng pinggan, after natin kumain, naglilipit tayo ng mga chairs, inaayos ang church. Kay Lazarus naman, ito parang inaano natin, apply natin. Parang ito yung prayer time and devotion time natin sa Panginoon. Doon sa ginagawa ni Lazarus, kung iyaano natin sa life natin. And sa pangatlo naman pong tao na tinutukoy dito, tingnan naman natin si Maria, ang kapatid nila Martha at Lazarus. Yan, sa halip na maghain siya ng pagkain at sa halip na makipag-usap sa kanya, Mary honored God in a very different way. So, mayroon silang iba't ibang paraan, silang tatlo ng pag-honor sa Panginoon. Yan, parehong mahal ni Martha at ni Lazarus, si Jesus. At ang kanilang pag-honor ay valid din naman at katanggap-tanggap. Ngunit ang ginawa ni Maria ay higit pa sa ginawa ng iba. Sabi po dun sa verse binasa natin kanina, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Sabi po dito, tinignan ko po kung may mga lumabas na yung pabango pala po na yun ay mula sa isang halaman na tumutubo sa India. Na ang pabangong ito ay napakahalaga. Ang worth or value nito nung panahon na yun, katumbas ng kinikita ng isang karaniwang manggagawa sa isang buong taon. So sinabi sa atin ni Jesus na iniingatan talaga ito ni Maria, yung perfume na yun para sa araw na siya ay ililibing. So ibinuhos ito ni Maria sa paanan ni Jesus na walang pag-aalinlangan. Yung pinakamahalagang bagay para sa kanya ay binigay niya sa Panginoon. So ganyan na kamahal si Jesus. Yung pinakaiingat-ingatan niya, pinakamahalagang bagay sa kanya ay binigay niya sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. So pinakita dito ni Maria yung kanyang pagsasacrifice na kaya niyang ibigay yung mahalagang bagay sa buhay niya para sa Panginoon. At hindi lamang doon natatapos yung ginawa ni Maria para kay Jesus. Hindi lang siya
nagpakumbaba para parangalan ang Diyos, yung pagbuhos nung yung pagbuhos nung nung perfume or ng oil sa paa ni Jesus is napakalaking bagay na, lalo na sa panahon na yon, kapag yung inaano mo yung paa ng mga tao, parang napakalaking paggalang na binibigay sa taong yun. How much more pa yung ginawa niya nang punasan niya ito ng kanyang buhok. Ang pagbuhos ng isang mahalagang pabango sa mga paanan ng isang tao ay isang malaking bagay. Ngunit ang pahiring ito sa pamamagitan ng buhok ay mas kakaiba at kamangha-mangha. So sa atin po, may pinapaniwalaan na a woman's hair is her glory. Di ba yung mga babae pag nag-aayos talaga ng buhok, kasi isa sa mga nagpapaganda yun sa mga sa mga kababaihan. Sa mga kababaihan. Kasi may mga nga tayo mga babaeng bad hair day. Yung parang feeling mo hindi maayos yung itsura mo pag yung buhok mo hindi maayos. Pero kay Maria, ginawa niya pampunas sa paanan ng Panginoon. Ibinaba niya ang kanyang glory sa paanan ng Panginoon. Ginive up niya yung kanyang pride at hindi mahalaga sa kanya yung sasabihin ng iba. Ang importante sa kanya ay makapagbigay ng honor sa Panginoon at magpakumbaba sa kanya harapan. Yan. So ginawa ni Maria ito kahit may mga nanghihinayang doon sa pabango na ginamit niya. Magbasa po natin dyan si Judas Iscariote na sabi niya, bakit di mo na lang binenta at yung kinita ay ibigay sa mga mahihirap. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya concerned sa mga mahihirap. Meron siyang hidden agenda, kaya iniisip niya na sinayang lang ni Maria yung pabango. So sa atin din po, habang tayo ay susumikap na kapagbigay ng honor sa Panginoon, may mga tao talagang hindi naiintindihan yung ating mga ginagawa. May mga taong magsasabi na nag-aaksaya ka lang ng buhay mo, nag-aaksaya ka lang ng oras, ng pera, ng pagod, at ng mga mahalagang bagay sa iyong buhay. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, gusto mong i-honor siya, hindi kanila mapipigilan. Gagawin at gagawin mo pa rin dahil mahal mo ang Panginoon at hindi mahalaga sa iyo yung sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga lang ay maipakita mo ang pagmamahal na mayroon ka para kay Jesus mula sa iyong puso. So hindi pa ulit doon natatapos yung ginawa ni Maria ng punasan niya ng kanyang buhok. Kasi after that, humalimuyak yung pabango sa buong bahay. Yung aroma ng pabango na yun, naamoy ng lahat. Matapos punasan ni Maria ng kanyang buhok ang paanan ni Jesus, ay napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. So ito yung nagagawa ng tunay na pagsamba or tunay na pag-honor sa Panginoon. Nakakalikha siya ng impact or marka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Nararamdaman nila, nakikita nila, may radiance, may nangyayari dun sa pag-honor mo sa Panginoon. So yung tatlong tao dito, iba't iba yung way nila ng pag-honor sa Panginoon. Tayo din po sa ministry natin, iba-iba tayo ng ginagawa para sa Panginoon. We can honor God through sa music, sa dancing, yung paglilingkod dito, pag-take care sa church, at yung pag-mission. And we can also honor God through support or giving sa mga pangailangan po ng church. And also loving your workers is also honoring God, kasi sila yung binigay sa atin ng Panginoon. When you honor your workers, your leaders, ino-honor din po natin ang Panginoon, kasi doon siya, dire-diretso siya, nagfo-flow siya, tapos nakikita ng mga tao sa paligid mo. Parang yung aroma ng pabango na nilagay ni Maria is nagkakaroon ng effect doon sa mga tao po sa ating paligid. Sige po, tayo po yung muko at manalangin. Lord, maraming pong salamat sa message po, Lord God, na aming pong napag-aralan. Tunay, Lord, na
Binigyan mo po kami, Lord, na iba't ibang mga kakayahan, talento, mga gift, Panginoon, kung paano po kami mag-honor sa iyo. Nawa, Lord God, magamit po namin ito ng wasto, ng buong husay, Lord, at may kagalakan, Panginoon. At hindi po nanghihinayang, Lord God, sa mga oras po at efforts po na aming binibigay. Lagi mo po kami, Lord, bigyan ng galak sa aming pong puso whenever na kami po ay nag-ministry po sa iyo, Panginoon. At nawa, Lord, ikaw po yung lagi na po napapapurihan sa amin pong mga ginagawa sa bawat task na amin pong ginagawa para po sa iyo at para po sa paglago ng aming church. Maraming po salamat, Lord God, sa iyo po ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa Diyos po papuri. Okay, salamat po sa kong mensahe na narinig sa gabi ito. At naman po muli po rin ng Panginoon din sa kanyang pong pagbibigay na ito pagliligawin po ni Brother Ray Lozada. Halina't mabigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsabay pagpupuri. Hindi po pagpinan po na lang mga kakaloob. Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, natin po Lord ang kaloob ng mga anak Panginoon. Panginoon, galayin po Lord na ito ay ibuhin Panginoon. Basta mo po Lord ang banal na dugo Lord, ng dugo para lubos tayo magamit Lord sa ikayalaga ng aming iglesia Panginoon. Panginoon, galayin po Lord na pag-plan Lord ng mga kapatid na napagbigay. Dahil po lang napagbigay Panginoon. Kaya Lord, mag-provide sa kanyang mapaglaman Lord para sa kanyang patuloy na paglingkod sa Panginoon. Ito natin dalayan Lord sa pangalan na si Jesus. Amen. Okay, sige po tayo bumibigsi tayo para sa ating pong closing song, para sa ating pong pagwawakas, sa ating pong gawain pong ito. Hallelujah. As Father our God, in our songs and our worship, I stand in awe of you, Lord. Lord, salamat po sa iyo pong salita na aming napakinggan. Tunay nga, Lord, na napakahalaga sa aming buhay, sa aming pananampalataya, na ino-honor ka namin. At Lord, kaya ng ginawa, Lord, ng aming napag-aralan na
Lord, yung pinakamataas na honoring binigay mo po sa iyo. Lord, sa larangan ng paglilingkod, sa larangan ng pananampalataya, we can honor you, O God, sa pamamagitan, Lord, ng pagbibigay po namin ng best sa lahat ng bagay na gagawin po namin sa kapurihan ng iyong pangalan, ang patuloy na paggawa po namin. May sigasig, may sigla, may pagsusubikap, Panginoon, sa mga ministry po namin. Mahalin po namin, ibigay po namin yung best po namin upang i-honor ka, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw ay karapat-dapat na purihin. Ikaw ang una sa lahat. Lahat ng bagay na, Lord, kinagkakaabalahan ng tao dito sa mundo ay mga bagay lamang na nagmula sa iyo. Galing sa iyo lahat, Panginoon. Ikaw yung dapat i-honor, Panginoon. Ikaw yung dapat maging priority, Panginoon, ng aming mga buhay. Na hindi maubos yung oras po namin sa mundo, sa mga bagay sa mundo. Pahalagahan po namin. Maging, Lord, wise kami, Panginoon, na ang bawat oras ay patuloy na gamitin namin sa kapurihan at kalulahatian ng iyo pong dakilang pangalan. Lord, patuloy na dalangin ko po sa gabi po ito, pagpalain mo po ang iyong mga anak, patuloy na bigyan ng lalo pang kasipagan, particular, Lord, sa gawain, gaya, Lord, ng aming music service. Marami kaming mga kapatid ang wala. Lord, napakahalaga ng gawain. Walang pinagkaiba ang Sunday worship sa music service. Lord, dalangin ko, makita mo po sa iyong mga anak yung totoong pagpapahalaga na ino-honor ka nila, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng pag-aalaala sa araw ng pagsamba po namin tuwing Huwebes, Panginoon. Hindi lamang tuwing Linggo, Lord. Sapagkat, Lord, ikaw yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yung lahat ng pagpapala nasa iyo po mga kamay. Kapag po, Lord, inuuna ka namin at sumusunod kami sa inyong buong puso, yung blessing, Panginoon, pinapadalay mo po sa amin. Dalangin ko po, Lord, ikaw patuloy na kumilos na ipaunawa sa aming mga kapatid na ang araw na ito ay napakahalaga sapagkat sa araw din ito, Lord, ginaganap po namin yung pananalangin. Dumadalangin po ako, Lord, na hipuin mo po yung kanilang mga puso. Ano man yung kanilang mga pinagkakaabalahan, ano man yung mga bagay na tumatali po sa kanila tuwing Huwebes, bakit hindi nakakapunta po rito, Lord? Sinasaway ko po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus sapagkat ito ay mga gawa ng kaaway upang sila ay hagdangan patungo po rito, Panginoon. Dumadalangin po ako yung mga barrier na nilalagay ng kaaway, yung kaabalahan sa ibang bagay na inuuna kaysa sa iyo, Panginoon. Sinasaway po namin, Panginoon, sa kanilang buhay. At dalangin ko, Lord, yung divine intervention mo po, ikilos mo po. Ano man yung Panginoon, alisin mo po sa buhay po nila. At dalangin ko po, Lord, na turuan mo po silang i-priority ang pinakamahalagang bagay, ang aming pagsamba po sa iyo. Lord, sa gabi po ito, patuloy na ikaw po mag-ingat, gumabay, magpala sa aking mga kapatid. Sa pagtataas ko po na aking kamay, iparanas mo po sa amin ang mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating mga nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at kayo na rin ang pakikipisan ng Dimong Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace.
mabigat. Purihin mo ang Panginoon, ang lingkod ng